Ngayong araw na ito ay tatalakay naman natin ang Module A tungkol sa pagkonsumo, ang mga karapatan at pananagutan ng mamimili. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-like, comment, subscribe, share, at i-turn on nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod pa na mga videos. O siya, sugdan na nato! Tayo pa rin ay nakaangkla sa most essential learning competency na ipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ng mga tungkulin bilang isang mamimili. Partikular sa araling ito, kayo inaasahang na ipapaliwanag ang mga karapatan ng mamimili, nagagampanan ng mga pananagutan ng mamimili, at naipagtatanggol ang mga karapatan bilang isang mamimili. Bago tayo tumungo sa ating talakayan, ay magbabalik-aral muna tayo. Nung nakarang linggo sa Module 7 ay tinalakay natin ang mga pamantayan ng pamimili. Ating balikan. Maalala mo kaya? Balikan natin ang aralin sa kahulugan at mga salik na nakakaapekto ng pagkonsumo. Punan mo ng mga titik ang mga patlang upang mabuo ang salitang tinutukoy sa bawat pahayag. Dapat mong tandaan ang iyong mga karapatan, tungkulin at mga ahensya ng pamahalaan na maaaring makatulong sa iyo upang makamit ang makatarungang pakikitungo bilang consumer sa panahong maharap ka sa di mapanagutang negosyante. Ang batas na nangangalaga sa kapakanan ng mga mamimili, nakatakda sa Republic Act 7394 o ang Consumer Act of the Philippines, ang kalipunan ng mga patakarang nagbibigay proteksyon at nangangalaga sa interes ng mga mamimili. Isinusulong sa batas na ito ang kagalingang dapat makamit ng lahat ng mamimili. Itinatadhana ng batas na ito ang mga pamantayang dapat sundin sa pagsasagawa at operasyon ng mga negosyo at industriya. Ang sumusunod ang binigyang pansin ng batas na ito. Una, ang kaligtasan at proteksyon ng mga mamimili laban sa panganib sa kalusugan at kaligtasan. Pangalawa, proteksyon laban sa mga panlinlang at hindi makatarungang gawaing may kaugnay sa operasyon ng mga negosyo at industriya. Pangatlo, pagkakataong madinig ang reklamo at hinaing ng mga mamimili. At pang-apat, representasyon ng mga kinatawan ng mga samahan ng mga mamimili sa pagbabalangkas at pagbuo ng mga patakarang pangkabuhayan at panlipunan. Tayo'y tumungo na sa 8 karapatan ng mamimili. Ang Kagawaran ng Kalakalan at Industriya o ang Department of Trade and Industry ay naglabas ng 8 karapatan ng mga mamimili upang maging gabay sa kanilang transaksyon sa pamilihan. Una na riyan ang karapatan sa pangunahing pangangailangan. May karapatan ka sa sapat na pagkain, pananamit, masilungan o tahanan, pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at kalinisan upang mabuhay. Pangalawa, ang karapatan sa kaligtasan. May karapatan ka ring bigyan ng katiyakang ligtas at mapangalagaan ka laban sa pangangalakal ng panindang makakasama o mapanganib sa iyong kalusugan. Pangatlo, karapatan sa patalastasan. May karapatan ka ring mapangalagaan laban sa mapandinlang, madaya at mapanligaw na patalastas, mga etiketa at iba pang hindi wasto at hindi matapat na gawain. Ito ay kailangang malaman ng mga mamimili upang maiwasan ang pagsasamantala ng iba. Pangapat, karapatang pumili. May karapatan ka ring pumili ng iba't ibang produkto at paglilingkod sa halagang kaya mo. Kung ito ay monopolisado ng pribadong kumpanya man, dapat na magkaroon ng katiyakan sa kasiyasiyang uri at halaga ng produkto nila. Panglima, karapatang dinggin. Ika'y may karapatang makatiyak na ang kapakanan ng mamimili
ay lubusang isaalang-alang sa paggawa at pagpapatupad ng anumang patakaran ng pamahalaan. Pang-anim, karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan. May karapatan kang mabayaran sa anumang kapinsalaan, kasinungalingan o mababang uri ng paninda o paglilingkod na ibibigay o pinagbibili kahit na ito ay sa pagkakamali, kapabayaan o masamang hangarin. Dapat na magkaroon ka ng walang bayad na tulong sa pagtatanggol. Pang-pito, karapatan sa pagtuturo tungkol sa pagiging matalinong mamimili. May karapatan sa consumer education, nagtatanong at nagtatanggol sa iyong karapatan. Ito ay nagtataglay ng karapatan ng katalinuhan at kaalaman na kinakailangan upang makagawa ng hakbanging makatutulong sa mga desisyong pangmamimili. Pang-walo, ang karapatan sa malinis na kapaligiran. May karapatan ka sa kalayaan, pagkapantay-pantay at sapat na mga kalagayan sa buhay na nagbibigay pahintulot sa isang marangal at maayos na pagkatao, at ikaw ay may malaking pananagutan na pangalagaan at pagbutihin ang iyong kapaligiran para sa kalusugan at kinabukasan ng ating salinlahi. Ang Kagawaran ng Kalakalan at Industriya o ang DTI ay nagpalaganap din ng 5 pananagutan ng mamimili. Ito ay mga sumusunod. Una, ang mapanuring kamalayan. Ang tungkuling maging listo at mausisa tungkol sa kung ano ang gamit, halaga at kalidad ng mga paninda at paglilingkod na ating ginagamit. Pangalawa, ang pagkilos. Ito ang tungkuling maipahayag ang ating sarili at kumilos upang makatiyak sa makatarungang pakikitungo. Kung tayo'y mananatili sa pagwawalang bahala, patuloy tayong mapagsasamantalahan ng mga di mapanagutang negosyante. Pangatlo, pagmamalasakit sa panlipunan. Ang tungkuling alamin kung ano ang ibubunga ng ating pagkonsumo ng mga kalakal at serbisyo sa ibang mamamayan, lalong-lalo na ang pangkat ng mga maliliit o walang kapangyarihan, maging ito ay sa lokal, pambansa o pandaigdigan na komunidad. Pang-apat, kamalayan sa kapaligiran. Ito ang tungkuling mabatid ang kahihinatnan ng ating kapaligiran bunga ng hindi wastong pagkonsumo. Kailangang pangalagaan natin ang ating likas na kayamanan para sa ating kinabukasan. At panghuli, pagkakaisa. Ang tungkuling magtatag ng samahan ng mamimili upang magkaroon ng lakas at kapangyarihang maitaguyod at mapangalagaan ang ating kapakanan. Narito naman ang iba't ibang mga consumer protection agencies. Ang mga sumusunod ay ang mga ahensya ng pamahalaan na tumutulong upang maisulong ang kapakanan ng mamimili. Number 1, ang BFAD, ang Bureau of Food and Drugs. Sila ang nangangasiwa hinggil sa hinaluan, ipinagbabawal, maling etiketa ng gamot, pagkain, pabango at makeup. Pangalawa, ang City Treasurer. Sa kanila ay dinudulog ang mga paglabag hinggil sa madaya o tampered na timbangan at mapanlinlang na pagsukat. Pangatlo, ang Department of Trade and Industry o ang DTI. Sa kanila ang mga paglabag sa batas ng kalakalan at industriya, maling etiketa ng mga produkto, madaya at mapanlinlang na gawain ng mga mangangalakal. Pangapat, ang Energy Regulatory Commission o ang ERC. Sa kanila naman ang mga reklamo laban sa pagbebenta ng diwastong sukat o timbang ng mga gasolinahan at mga mangangalakal ng liquefied petroleum gas o LPG. Panglima, ang Department of Environment and Natural Resources Environment Management Bureau o ang DENR-EMB. Silang namamahala sa pangangalaga sa kapaligiran, partikular ang polusyon, halimbawang pagsasalaula sa hangin at tubig. Pang-anim, Fertilizer and Pesticide Authority o ang FPA. Sa kanila ang reklamo hinggil sa hinaluan, ipinagbabawal, maling etiketa ng pamatay insekto at pamatay salot.
Pang-7, ang HLURB, ang Housing and Land Use Regulatory Board. Silang nangangalaga sa mga bumibili ng bahay at lupa, pati na rin ang mga subdivision. Pang-8 ay ang Insurance Commission. Sa kanila naman, ang hinggil sa hindi pagbabayad ng kabayaran ng siguro o securities. Pang-9, ang Philippine Overseas Employment Administration, ang POEA. Sa kanila naman ang mga reklamo laban sa mga illegal recruitment activities. Pang-10, ang Professional Regulatory Commission, ang PRC. Sa kanila naman idinudulog ang hinggil sa mga hindi matapat na pagsasagawa ng propesyon, kabilang ng mga accountant, doktor, engineer at iba pa. At panghuli ang Securities and Exchange Commission o SEC, hinggil sa paglabag sa binagong Securities Act tulad ng pyramiding scheme investment. Ating isaisip, ating buuin ang pahayag, puna ng mga patlang ng tamang salita mula sa ating tinalakay. Isagawa at pagyamanin pa. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Ipagpalagay na ikaw ay nakabili o nakagamit ng produkto o serbisyo na binanggit sa ibaba. Gumawa ng kaukulang letter of complaint upang may parating sa kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang nasabing paglabag sa iyong karapatan bilang mamimili. Pumili lamang ng isang sitwasyon. Binabati kita. Natapos din natin ang ating talakayan tungkol sa pagkonsumo, ang karapatan at pananagutan ng mamimili. Ito pa rin si Sir Mike Sabanal. Sa muli nating pagkikita, paalam!